Hello mga kaplantita! For today's video, mag-grafting tayo. Ating gagamitin ay Teflon tape. Yan. Balik na naman tayo sa pagtatanim, pag-aalaga ng mga bougainvillea. At yung ating blade, hindi ko po pinapromote ito. Ito lang po yung available ko ngayon. At syempre, supot ng ice. Yan, pambalot natin sa ating cuttings. Siyempre, hindi mawawala yung ating base. Yan yung gagawin nating base. Itong ugat. Bougainvillea root po yung ating gagamitin, as you can see here. Subukan natin kung kaya pa ng powers natin na buhayin ulit yung ugat. At ang ating gagamitin ay, syempre, bougainvillea cuttings. Iba-iba yung mga nandito. Kung ano lang yung meron ako na naiwan dun sa ating mga kinat. Hindi ko naisip muna to, no? Pinutol ko na kasi yung mga sanga ng aking bougainvillea. Saka ko lang naisip. Buti na lang dun sa bandang harap. Hindi ko pa siya naputulan. So, ito, Mr. and Mrs. Yan. Black Maria. Ito naman, Black Maria. Ito, butterfly. Hindi ko na maalala butterfly splash, basta butterfly siya. At ito, ano siya, super liit nang nakuha natin. Ito lang natira dun sa ating, ano na to, nalimutan ko na yung mga names nito. Basta iba-iba siya. Abangan na lang natin kung mabuhay natin. Hopefully mabuhay natin lahat, no? Para hindi naman sayang. Ito, yung ating unang gagawin. Bale, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bale, 8 lahat yung ating ugat. At, so, ingat-ingat lang dun sa paggamit ng ating blade kasi ito ay matalim. So, ginagawa ko itong isang side niya, hindi ko siya tatanggalan ng cover kasi matalim yan. Pasensya na kayo sa kuko ko na madumi. Kanina pa kasi ako nag-replant. Ayan, super talim yan. Bagong-bago ito. Make sure na walang kalawang yung ating gagamitin para hindi maapektuhan yung ating cuttings. At super sensitive nga nitong mga roots na to. Binabad ko na siya ng isang araw. Dapat tinanim ko kaagad. Wala lang ako time. So, ang gagawin ko muna, i-clear ko yung part na to. Talaga akong matalim na chilyo sana, no? Wala. Yun lang. So, hindi ganun kadali, no? Mahirap siya. Saka matagal na guys, na hindi ako naglagay ng cuttings. Baka na-deads na yung ano na ito. Super tagal ko nang hindi ginawa ito. Nilapit lang natin. Yung part na to. Dapat fresh na fresh ito guys. Hindi na siya sing fresh na bagong kuha. Kasi nga, binabad natin. Dapat nilagay natin kagad, no? With disclaimer ha, hindi ako ganun kagaling sa paggawa nito. Baguhan ulit kasi ang tagal-tagal ko nang hindi ginawa ito. Pandemic pa noon nung nag-grafting ako. Dapat ito naputol lang ng dito, no? Kuha lang ako ng itak. Ayun na, nabawasan ko siya ng konti. Tapos iti-trim ko lang yung part na yan. So tayo mag-start na maglagay ng
Saka careful tayo dito sa part na to kasi napaka-sensitive nga niya. Ayan, fresh na naman yung ugat. Natanggal na natin yung uh, nahanginan siya ng matagal. Si Green Thumb, siya yung pinapanood ko na magaling mag-grafting. Tapos, ingat-ingat lang dito sa paglalagay nito. Yung sakto lang. Wala sa gilid-gilid niya. Ayan. Sorry, at na-out focus tayo dito sa camera. Tamang ano lang siya, ganyan. Tapos, hindi siya dapat mag-dry. Oh, medyo, napalalim natin yun. Sorry guys, hindi ko ma-focus yung ating camera. Kasi ganito na lang. Okay, then, kunin na natin itong ating cuttings. So, yung ating gagamitin, ito muna, Mr. and Mrs. Sobrang haba to. Yan, mahaba siya. Ilang nodes na din siya, 1, 2, 3, 4. Putulin na lang natin dito. Kasi mahaba pa. So, bawasan natin ng dahon. Yan. Okay. So, ito na. Upside down natin. Gawin natin dito sa tip niya. Okay. Bawasan ko lang ng konti dito. Tapos gagawin natin siya na pabaliktad na V-shape. Super nipis lang. Kailangan matalim yung ating blade. There you go. Yun. Tapos, ilagay natin dito. Dapat mabilis yun guys, naman pag ano natin kasi kailangan isara natin to kaagad. Ay, naku. So, ganun lang yung gagawin natin sa lahat ng roots. Hindi ko na siya ipapakita kasi kailangan ko siyang bilisan.
Ito na yung mga na-graph ko. Yan. Yun. Malamig, kaya ganyan na yung mga plastic nila. Ganda niyan, oh, may dalawang paa. Sana may buhay sila ang lahat. Okay. Abangan natin yung update after 1 week.